So, balik katatapos ko lang maligo. Nandito ako ngayon sa boarding house ng mga kaibigan ko. Dito ako nakitulog. Since may seminar ako na dapat attendan, na part ng requirement para makagraduate kami. Kapag naisip ko na malapit na kami graduate, yung pakiramdam gets ba? I mean, masaya, nag-graduate na, pero Datot, nag-graduate na. ano yung gagawin ko? Mamimit ko din yung mga kaklase ko, so excited ako. Since ngayong semester, pangatlong beses ko pa lang silang mamimit ngayon. Off-campus activity yung ginagawa namin. Kaya, unang kita namin is like orientation sa course subject. And then, yung pangalawang meet namin is seminar. And ngayon yung pangatlo. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero kinakabahan ako every time na naiisip ko na malapit na akong graduate. There was a time na I was wishing na sana matapos na tong college journey ko kaagad. Pero ngayon na malapit na talagang matapos, there's a thought na pwede bang wag pala muna? Hinihintay ko yung kaklase ko ngayon since makikisabay ako sa kanya papuntang San Jose para makatipid na rin. Napakadami kong gagawin. Kasi isa dyan tatahimik. Ba't ba AI? O AI yan, di ba? Pero yung mga tao na nakalagay sa poster. Grabe, asensado na siya. Dati pa cellphone. Ngayon lang. Oo, grabe. May camera na siya. iPad pa. Pang-edit. I never thought na I would be this close sa mga tao na to. I remember the first time na na-meet ko sila is through online pa. Since pandemic noon and face-to-face class is not allowed. But ngayon, na almost 4 years na din kaming magkakasama. Magkakasama sa hirap, struggles, mga wins. Nalulungkot lang ako na after graduation, there's a possibility na hindi na kami magkita-kita. It's been 2 months since the last time na na-meet ko si Liana. Classmate ko siya since high school, na turned into a friend. This is the moment na sobrang komportable lang for me to share something, na magkwento, be vulnerable, because I know na I will not be judged. Alam mo yon, that person na nandyan and ready makinig sa'yo. Para talaga mabusog sa KFC, sagot talaga is only gravy. Naalala ko tuloy nung high school kami, yung flavor shots is 50 pesos pa lang. As in, nakakailang gravy ako nun. Siguro mga 3 para sobrang busog talaga. So bale, this is Wagwag. It's really popular sa mga estudyante ng CLSU. And even sa mga taga-Muñoz, since it's a night market. May mga food stalls, street foods, mura lang and affordable. Meron ding ukay-ukay and it just lively every night, especially kapag may event. The reason kung ba't mag-isa akong kumakain because yung kasama ko sa boarding house is wala pa and late daw siya makakauwi since may mga tinatapos na school requirements. Kaya I decided na kumain na lang dito sa Muñoz, sa Wagwag. Supposedly talaga, ang ingay ng ng truck. Supposedly talaga, sa Wagwag ako kakain. Pero ang lamya ng Wagwag ngayon, I mean, ang konti ng stalls na bukas, ang daming sarado. Kaya sa Jollibee na lang ako pumunta, di ba? Student meal na mix and match, di ba? Burger steak. Tapos ang pinili ko is kape. Kape na partner and spaghetti and peach mango pie. There was a time na ayokong nakikitang mag-isa, especially sa public and kumakain. Merong hiya factor because what if isipin ng mga nakakakita sa akin na wala akong kaibigan? Lonely, malungkot, but now, komportable na ako na mag-isa lang ako. Kumain sa labas, babiyahe mag-isa, papuntang school, maglilibot sa isang place. I like being alone, exploring things myself. I mean masaya kapag may kasama ka when going out.
But masaya din naman kahit mag-isa ka. Kanina, nakauwi ako ng Walter Mart around 2 p.m. And then, natulog ako. Nagising ako ng mga around 3:30 na. And then, from that, nag-scroll lang ako. Nanood ng TikTok, mga videos. Sa boarding house, it's depressing. Sobrang tahimik. Ang init. Takte as in, sobrang init. Then, wala ka pa makitang tao. I don't like that feeling. Nakahiga lang ako, sobrang init. Scroll lang ng scroll. Gusto kong lumabas. Pero sobrang init nga. Paglabas ko, wala naman nilalabasan. Saan ako pupunta dito? Saan ka gagala? Pero nung first semester naman, never ko na-feel yung ganon na yung boarding house is depressing. Because the main reason is lagi kong kasama yung mga kaibigan ko. And kapag mag-isa ka pala sa boarding house, mababaliw ka. Oh my God, nandyan na siya. Kaya may dala akong dyan, spaghetti kung gusto mo. Tama. Andun. So, balik katatapos ko lang maligo. And, humahaba na yung buhok ko since visible na yung pagkakulot niya. Like, tingnan mo. Alam mo, super bet ko tong salamin na to since nakakapayat yung reflection niya. As in, hindi ko alam kung pansin ba, pero for me, kapag nakikita ko yung salamin na to, and sobrang init, pawis na yung nasa mukha ko. Basta, nakakapayat ng salamin na to, yun yung gusto kong sabihin. And I'll be ending this vlog na by